shout out sa lahat ng ating mga supporters, mga viewers. At nandito po tayo sa lugar po nila Madam Olga. Bibisitahin po natin sila Kaponi kasi nabalitaan po natin na yung baboy nila nanganak na. Alamin natin baka may nalaglag. Gulat si Viva. May nalaglag na ibibigay sa atin. Kumbaga top gas sa waray. Yan po yung mga pinagkakaabalahan palagi ni Kuya Erwin. Itong mga tanim dyan. Mga kamuting kahoy. Ito naman mga peanut, gabi, kangkong. Diba? Ang dami. Oh, mga kangkong yun Kaponi. Tapos dito sa taas may mga tawag doon rambutan. Kasi nung last time na binisita natin sila Kaponi, nagpaputol sila ng mga niyog dito. Kasi delikado daw sa bahay, lalo na't medyo matatangkad yung mga niyog. Ayan ang ating pabahay sa kanila. Ito ay pang pang 35. Pang 35 na pabahay natin Kaponi. Last year po natin yan nagawa para sa kaalaman ng mga bagong viewers natin. Meron ho tayong mga housing project dito sa Eastern Samar. Pang ilan na ba tayo mamili na pabahay? Ika-40 na kung Magpo-40 na kung meron, no? Yan, sana dami pa tayong mapabahayan. hello po, Kaponi. Happy din Sunday po. Yan, sige pa, puging-pugi. Wow. Happy Sunday po. Yan, si Tita Wanda. Happy Sunday po, mga Kaponi. Rosy chick ngayon si Tita Wanda. Maksipil. Nag-jubilating. Bawal yan maarawan pag nagmamaksipil, di ba? Tago ka. Wag na. Mag-ano yan, di ba? Mangingitim. Oo. At yan. Sana yan. Sana yan sa araw. Oo, at saka ano yan, basta bawal yan Bawal ng sa direct araw. sunlight. Oo. Ba't ka nagmamaksipil? Subok lang. Sa book lang. Alden Richard, baka magkamukha daw Ayun, meron na tayong Alden Richard ng ating channel. Malay mo din ano yun. Alden Richard. Alvin Richard kung siya. Oo nga ano. Yan, di ba? Ang ganda ng kanilang bahay. Wala tao. Wala po. Nandyan. Sa puno na lang po magpaalam. Puno, pahingi ng sili. Masarap to sa usawan. Ayun oh. May tao. Ito pala si Madam. Nanguha kami. Nanguha kami. Siya lang. Ay, ako lang pala. Di ba? Ang ganda ng kanilang paakyat na hagdanan. Stairway to household. Okay. Maganda na dito na semento na pala Kuya Erwin, Happy New Year. Happy New Year. Kumuha ako ng sili nyo. Marami yan. Oo. Wala tayong mga ngayon. Mga saging. Awa naman. Meron. Oh, di ba? Wow. Bagong yata to. Bagong harvest Oo. Yung dinala mo ng isang araw kay Tita Beth, ang laki. No? Isang piraso lang busog ka na no. Saan galing to? Dito lang din sa mga tanim. Galing niya? kila nanay. Doon sa Oo, sa Yorente. Pinadala kahapon kayo. Oo, kumusta nanganak daw yung nyo, baboy? Tingnan nga natin. Ilan yung Medyo nakakawala ng pagod. Wow, ang cute. Oo. Ilan sila? 6 sana, kaso lang namatay yung isa. Kinabukasan, pagkatapos manganak, namatay, hindi na na-survive ni Kuya Erwin. Sayang naman Oo. Sabi ko nga baka may laglag. Tapgas. Baka may sobra hingiin namin sana kaso kulang pa pala yan. Kulang pa. Imbes kalahating dosina na sana, nawalan na pa yung isa. Kaya 5 piraso na lang yung nandyan. O, kailan ba to na nanganak, Madam Olga? Noong January 7 po. So na to, January 7, 21 na ngayon. Bali 2 weeks na sila 2 weeks ngayon. na. Opo. Ang bilis, no? Ang bilis nila lumaki. Oh, ang cute ng isa, oh.
Yung puwit. Nakataas. Ba't ganun kunti lang? Akala natin mag-aabot ng Kuya Erwin? No? 14, 16. Tama kasi nung Ha? pakalangan, Paka. nakalangan. Kailangan payat yan. Dapat pala medyo mapayat sila pag kinakastahan. Hindi ko naman nakalain na maglalandi na. Hindi ko naman Hindi mo na monitor. na-reduce yung pagkain niya. Ganun pala yun. Dapat pala medyo slim sila. Ano mamili? Medyo slim sila pag halimbawa malapit na mga anak. Kumbaga idadayit. Ida-diet sila. Bago pakastahan, kailangan i-diet para yung taba nila mawala. Ang laki kasi niya, tingnan niyo. Ang laki inahin. Siguro sa susunod makakabawi na. Sa pangalawang Di ba? pangalawang pagbubuntis. At saka gano'n naman yun pag unang panganak yata. Konti lang. Babawi na lang sa round 2. Round 2. Siguradong mga na yan. Sana madami-dami na para kayo, makabawi. Sa ngayon, anong plano ninyo sa mga biik? Alagaan lang muna. Nyo na lang, hindi nyo i-dispose. Hindi muna alagaan. Tapos, pag 3 to 4 months, ibebenta. Opo. Pang sustain sa inahin. Kasi pag naihiwalay na yung mga biik, magbibilang ako ng 21 days, na naman to, maglalandi. Ay, ganun ba? Oo. So, kasta na naman siya. Kasta na naman. Tapos, ilang buwan bago siya mag-anak. Magbibilang na naman tayo ng 114 days, 114 days. anak na naman. Ganun pala. Maano na yung cycle ng pag-aano niya, mas mabilis na kaysa sa pag-aantay ng mula nung umpisa hanggang sa maglandi. Ngayon, tuloy-tuloy na. Pag naihiwalay siya ng 1 month, 30 days or 35 days, mag-aano na siya, maglalandi na. Magbibilang tayo ng 21 days ulit, maglalandi na siya. Tapos, pwede nang i-dispose. Kung gusto i-dispose, 45 days, pwede nang i-dispose yung mga biik. Tapos magsisimula naman siyang magbuntis. So, first time nyo, Kuya Erwin, magpaano ng inahin? Pangalawa na. Opo. Kumbaga, meron na din kayong experience. Kaya medyo sanay na sa pag-aalaga ng baboy. Yung una nyo, nakailang anak? 2. Dalawa. Nung una, 3 din lang yung biik. 3 yung nauna. Kasi mataba din. Mas kunti pa pala. Tapos nung pangalawa, 11. Kaya yan, sir, malulusog. Dito rin ang Hindi, joke lang yun. Susya. Pasaway. Mga hyper. Kasi, Nag-energy drink. nagsisimula na silang mag-away-away, kaya yung ginawa ni Kuya Erwin, linagyan ng laruan. Yan yung pinaka nila. Opo. Inangat-ngat-ngat-ngat. Oo. Di ba? Ano ba to lahat babae? 2 lang yung babae, tapos 3 yung lalaki. Matutuwa to si Tito Bong pag napanood niya. Opo. Thank you, Tito Bong, sa pasimula. Nakikita na din natin ang resulta sa wakas. Diba? Mabilis lang yan, lalo na't mga hyper. Opo. Ang lang, yung bentahan, mura. Oo. Pagdating sa live lalo na sa palengke, Diyos ko. 140 na lang yata yung ngayon. Yung kay Ate Ruby, magkano lang yung nabenta? 12,000? Mm. Mahigit 4 na buwan inalagaan. Ganon Sabi ko talaga. nga sa kanya, huwag ka na munang mag-alaga. Ganon Kasi talaga sobrang ngayon mababa. yung bintahan ng baboy. Pero yung bentahan sa palengke, hindi naman nagbabago, no? Oo. Ganun 300 pa din yung kilo Hmm. ng karne. Tapos itong isa, Yan yung kay Scarlett. ito yung kay Scarlett. Pwede na rin i-dispose to. Hindi pwede. Gagawin ding inahin Ay, yan. oo nga pala. Sorry, Tito Bo. Hinahin pala din to. Pero nakasta na hindi pa. Hindi pa kasi mag-aanim na buwan pa lang yan. Malaki na din siya, no? Yan. At least, tuloy-tuloy na yan. Hanggang sa ma-perfect nyo yung pagpapaanak ng mga Opo. biik. Si Kuya Erwin ang Nagpaanak. Kuya Erwin, ikaw ang naging, yun? Midwife? Hanggang partera. Partera. Lahat yung tagahawak, kami tagaputo na naman. Tagasalo sa... Sahig.
At least sanay na ng konti Medyo na, sanay na tayo sa pagpapala ng baboy. Anong role naman ni Madam Olga? Tagahawak. Pag pinuputulan ni Kuya Erwin yung pusod at saka ngipin, ako yung tagahawak. Agad-agad pinuputulan. Opo, kailangan. Tapos taga-lagay ng betadine. Buti hindi masungit yung nanay, Hindi. napadigil lang siya. Kung gaano siya kabait nung bake siya hanggang sa pati dito sa panganganak, mabait siya. Kahit hawakan mo yung mga anak niya sa loob, hindi yan si Olga. Ayan, di ba? Nag-play sila, Oo. Nadidi din sa baby. Ang cute. At saka, ayan, mayroon ng video okehan. Hindi. Dito kumakanta si Kuya Erwin. Hindi na namin ipinasok doon sa bahay. Bakit? Kasi nginat-ngat ng daga. Doon. Kaya Hindi dito na nasira lang na to. ilinagay. Okay na, pinaayos na naman. Ginamit namin yung nung New Year. Buti nalagyan nyo ng bubong dito, no? Opo. Pinakatambayan. Nung New Year, pinalagyan ko kay Kuya Erwin kasi sama-sama kami dito nag-New Year. Dito din nag-New Year sila nanay, tatay, tas yung iba kong kapatid. Tapos yung side naman ni Kuya Erwin, yung mga magulang nila dito din ng New Year. Kaya masaya kami nung New Year dito. At least, unang New Year nyo dito, Masaya, opo. Yan, tuloy-tuloy na mas magiging happy dito. At saka, hindi na nakakatakot. Hindi na po. Kagaya nung unang lipat Oo. kayo dito, no? Medyo may mga kakaiba. At saka Pero mga- ngayon wala na. Nasanay na. Mga ahas wala na din, no? Wala na. Itong bahay, ano naman dito, Madam Olga? Ano po yan? Kulungan ng manok at saka bibi. Tingnan natin. Sama-sama. Buti hindi sila nag-aaway-away itong pato. Hindi. Minsan ito, parang sirang plaka, kumakasta sa bibi. Ano kaya yun pag kumasta siya sa baby? Magiging kaya ang anak niya? Manok o baby? Yung ulo, manok. Yung ulo Yung manok. katawan, bibi. Ayaw, pag sira dito, tumamili. Basulod it. Papasok yung mga Oo. maliliit. Ang Pinapalabas dami. lang namin yung malilit kasi tinutukan ng malalaki. Tapos habang nagpapakain, pwedeng magduyan. Opo. Yan yung tambayan ko pag galing ng trabaho. Dito ako nagtatambay. Lalo na pag tanghali kasi hindi siya masyadong mainit. So ito yung yung dati yung bahay. Oo, yung nandoon sa luma. Yan yung ginawa niyo na ko. lang na Opo. Oo, sayang din kasi yung mga yero, no? Mm. Pwede pa naman. At saka malawak tong kulungan nyo. Kahit umulan, meron silang sisilungan. Oo. Tapos nag-ready na kami ng paitlogan ng bibi. Tapos may tatlong naglilimlim. Nasaan? Yan. Ito dalawa. Magkasama Oo. sila? Nagsama sila. Parang Pwede ba magkaibigan lang. Sa akin, tatlo sila. Sa isang Oo. Buti hindi sila nag-aaway. Hindi po. Sige, maglimlim lang kayo. Damihan. Bali Paglilim na, kayo ng yung itlog na linilimliman nila, 34 pieces. Dami na. Oo. Sa susunod na pagpuntan niya dito, 4 Madami, pieces. oo. Padamihin mo ito. Itong mga heritage. Oo. Kasi masarap yung sinasabawan. Diba Lahat yan yung- parang native lang yung lasa ng karne. Oo nga. Yan, di ba? Maganda talaga pag dito sa probinsya, madami kang magagawa, magtanim, mag-alaga. Oo. May manok na, may baboy pa. Saan ka pa, di ba? May mga Nakakawala manok, ng may mga nakakawala baboy. ng pagod pag ganyang may mga alaga ka. Oo. at Tapos saka, lalo na pagpapasok ka tapos lahat sila sasalubong sa'yo, ay sus. anytime pag namimiss mong kumain ng manok, Pwede. ihaw lang. Tapos pag walang-wala kang pambili ng ulam, yung itlog lang ng manok, pwede na Pwede malaking na, tulong oo. na. Dalawang itlog, pwede ng Oo. ulam, almusal. Yan, di ba? Kaya ganito yung sa'yo, di ba? Bulik. Ito yung bulik. Mm. Yung pinapahanap ni Tito Bong. Opo. Yan na yan. Mm. Ganda ng mga manok nila. Ayan. Papaya. Kaso nalalanta ito, kuya. Mga bagong tanim lang po yan, sir. Madam Kahapon. Olga, nalalanta ang ganyan talaga, sir.
Ganyan na yan pag umpisa. Oo, tapos nagsisilagas yung ano. Tapos Yung, ito, guyabano. Oh. Ito yung kulungan ng baboy ni Tatay Byron. Wala pa siyang nalalagay. wala pa. Ngayon yung sapa nila. Talagang inarrange ni Kuya Erwin yung bato. Oh, ang ganda tingnan. Parang landscape. Pupunta doon. Tapos si Kuya Erwin din yung nagtanim ng halaman. Ito dito. Ngayon lang itinanim kaninang umaga nung nandun ako sa ospital. Ang sipag ni Kuya Erwin. Mahilig yun magtanim kahit ano. Pag walang ginagawa. Dapat tumabigyan ng award, Madam Olga. Sana all. Kuya Erwin. Saging. Bigyan mo ng award kahit McDo. Ay, saka na lang. Pag naibenta niya yung biik. Oo nga. Sabi nga ni Ate Annalyn kanina pagdating. Pumunta ka daw sa baryo. So, bakit sabi niya hindi mo sa kabila tinaniman? Meron na yan, hindi mo nakikita sa kanya. Oo, yan yung libangan niya. Pati dito, madaming... Pwede bang manghi ng kangkong? Ayaw, sir. Kasi magsasabaw kami ng isda. Mga upland yan. Upland. Pa, pwede na. Aulahin na. Yung sala. Oo. Sa ala daw ni Sir, itiya tinula. Hindi, kangkong yung pwede. Kaya yung kangkong dapat damihan nyo. Dahil mangunguha tayo. Yun lang pala yun. Yung mga mani, mga bago pa Mga bagong tanim pa lang yan. Pang sa lang, pang sa lagay sa sabaw ni Iya mamaya. Wala kasi si nanay niya nandun sa Manila. Kailan yung 40 days nila, sir? Sa 23 daw. Kaya ako yung nagluluto. Ang hirap pala ng Ng nanay at saka tatay. Oo, walang nanay na Ganun alaga. talaga. Oo. Mahirap pa yun pag maglaba pa. Ay, hindi na ako maglalaba, wala na oras. Saka na lang ang labahan. Hindi na. Dito wala na yung nyo, yung nakaganong... Wala na, tinanggal na, Pampalaya. nadaga na ng nung magputol ng nyog. Nasira. Saka mga bulok na yung kawayan. Anong plano nyo itanim dito? May tanim na yan, okra. Ito yung mga ganito. Opo. Tapos dito, talong na naman, may na si Kuya Erwin. Yan, si Pepa na ho ng sili. Kinuha na lang ni Kuya Erwin. Ginawa ko na lang. Ayan, kapone, di ba? Pag magtanim ka lang, kahit ganito lang, Kagot din naman, sir. lang sa isda. Oo. Kasi yung sabaw ni Iya, isang Sakto lang. isda lang naman yung niluluto ko. Isang hiwa. Ako nga pag nag-ahalo dyan, mas marami yung Sa Yung gulay. ang gulay. Isa sa Kaysa sa karasa isda. Di ba? Umano na siya. Diyan, luminis na. Oo. Yung mga niyog kasi dyan. Ilan yung naputol? 14. 14, di ba? Siguro yung mga kapre nag-alisa na dyan. Sabi niya, wag na tayo dito, maliwanag na. Sila na yung natatakot. Siguro mga Marso. Back to March, na, April. tag-init. February, pwede na rin. Pwede na magtanim-tanim ulit. Pero ganun pa din. Oh, Makakapagtanim ka nga, wala namang tubig na ipang... pagdidilig. Ay, Diyos ko. Pwede naman doon, sa tawid. Oo, Kaso, sa ilog. Hindi, gagawa na naman si Kuya Erwin ng aayusin na naman yung hagdanan dyan sa gawan mo ng hagdanan. Nakarit yung dyan, tindaan, mahirap. Dito, yung nauubos. May kunti na natitira doon sa hinukay niya. Yun na lang yung chance namin. Pag halimbawa Tinitipid. kayo ng water pump ng puso. Siguro dito Dito mag-aano ng tubo. kasi kung doon sa taas masyadong iba kasi yung niya. Makita mo mamili. Meron yan, dyan. Ayan. Sigurado dito ka maghuhukay hanggang ipapantay mo doon sa ilog. Oo.
Pag nakapantayan, Tapos lalagyan na lang ng tubo pataas. Kasi maano siya, mataas yung lugar kaya yung tubig mahirap. Opo. Ano mamili? Nahubog na yung tinig si Oleso. Andiyan si Scarlett. Wala po, sir. Nasa ospital pa din. Oo nga. Kagagaling ko lang doon. Sino ang bantay? Si Emerson, nagpapahinga muna si Micaela. Nagsasalitan sila. Opo. Medyo okay na siya kanina. Galing ka doon kanina. Opo. No? Ako yung bantay habang nagla-live kayo, nanonood lang ako sa inyo. Ano na po yung ano? Ano, okay na. Sabi ni Dr. Palanya, pwede na siyang makalabas bukas if in case na hindi na siya maglagnat ngayon. Sabi ni bukas. Micaela hanggang 7 days daw. Hindi na. Kasi, na-check na yung dugo niya. Kasi ang akala si Dr. Palanya, nag-request ng laboratory ng dugo ni Scarlett. Baka, dengue. Tapos nakuha na yung result, hindi naman dengue. Hindi siya dengue. Normal lang. Dahil siguro sa infection talaga ng pneumonia niya. Kaya yun ang cause ng pagsusuka, tapos pabalik-balik na lagnat. After niyan, pag na-discharge siya, dadalhin sa Tacloban. Hindi na. Ano na lang siya, may mga resita ng doktor na mga gamot para tuloy-tuloy yung pagtik niya habang nandito sa bahay. Oo, kasi nitong mga nakaraan linggo, lagi siyang pabalik-balik sa ospital. January 5 pa lang kami naman, bumalik na naman. Lagi naman tumatawag nung dati, si Dr. Hammer, laging tumatawag kay Dr. Latorre kung ano yung magandang gawin. Ba't kaya gano'n na lagi siyang pabalik-balik? Ganon talaga, sir, pag mga ganyang klaseng mga special child, lalo na yung hindi nakakatayo, laging lang nakahiga. Malapit, talaga sa kanila yung pneumonia. So anong remedy? Anong gagawin para hindi magka-pneumonia? Ingatan na lang, tapos laging i-check yung likod. Tapos, kaya nagtanong ako sa iyo yung tungkol sa folding bed. Mas maganda, naisip ko, mas maganda yun na lang yata, nasa folding bed siya pag-araw. Kasi hindi masyadong yung likod niya. Yun na lang, yun bibili Kumbaga, ako. medyo yung likod na Oo. hanginan. Mm-mm. Pag dyan lang Pag sa laging foam, nasa foam, yun, nagiging, tapos tututukan ng electric fan yung malamig, tas yung likod naman, basa. Sa Yun, pawis, yun din ang nagiging cause ng pneumonia. kailangan laging titingnan, maalaga. Oo. Siguro nagkaroon siya ng pneumonia ngayon kasi ito, nag-OJT, parang lagi siyang pumapasok daily. Sino Tapos, ang naiiwan? si Emerson, minsan si tatay niya. Pag si tatay niya, laging tutok din kay Scarlett, sinicheck yung likod. Ang problema kapag si Emerson na, kasi puyat, nagkukulik sila ng basura. Nagtatrabaho na siya. Opo, parang kontraktual dyan sa City Hall. 2:00 pa lang ng madaling araw, umaalis na. Tapos, uuwi siya mga umaga, aalis naman ito. Tapos, si Emerson yung maiiwan habang nagdadamo si Kuya Erwin, si Emerson yung bantay, nakakatulugan, hindi niya namamalaya, nakakatulog pala siya. Yun lang. Kasi pagod din naman si Emerson sa, kumbaga maaga palang gising na siya. Opo, kaya yun siguro yun nangyari. Tapos ikaw naman nagtatrabaho din. Laging parang natuyuan yata ng pawis, kaya gano'n. Yun lang. Kailangan siguro yun, yung folding bed na lang. Oo, mas maganda yung Kasi folding medyo bed, yun ang malamig-lamig naisip yung ko. Oo. Kumbaga yung hangin, sa likod. Parang labas-pasok lang yung hangin sa ilalim, at least hindi masyadong ng pawis yung likod. Pero anong sabi ng doktor, yung kanyang condition, may pagbabago ba sa kanyang sakit, yung microcephaly? Nung last na check up, may naman, may May improvement. Pero ngayon na naman, paiba-iba yung seizure niya. Nag-iiba. Binibidyohan ko lang pa sa pagbalik namin ulit sa Tacloban, ipapakita ko. Kasi sabi ni Dr. Latorre, once hindi pa daw tigil yung seizure niya, babaguhin din maintenance. Yung pagpunta kasi namin din last, dinagdaga lang ng 3.5 na yung medicine. Yung pang-anti-seizure.
Bukod doon, walang ibang mga bigay na medisina, mga Tapos resita, kailangan talaga niya i-ICU. MRI. Ay, MRI. MRI. Ang kaso lang, sabi ni doktora, pag i-MRI, mag-aano kami na Maperma ka. na magpipirma parang kami. waiver. Oo. Sabi ko, pag ganyan na magpipirma, meaning may posibilidad na May dami. parang hindi siya safe sa bata. MRI. Ano yan? MRI parang, Parang malaking sir na, malaking bilog. Tas Papasok si Scarlett. oo, parang ini-scan. Oo, parang ganon. Parang CT scan. Baka, Oo. Pag MRI kasi, parang may button ka na pag oo, pag hindi mo na kaya doon sa loob, kailangan yun. Hindi naman kaya ni Scarlett yun. magpindot. Si Justin na MRI yun, hindi din. Hindi. Kaya sila ng waiver. Sabi naman ni Micaela, tatanong ko lang po muna dok kay nanay. Sabi ko pag Okay lang sana kung nakakapos siya. oo, Yung yun ang pinipindot. Baka mamaya kasi matagal na oras yata yun. Matagal na proseso. Siyempre hindi mo makikita kasi nasa loob. oo. Kung okay ba siya doon or ano. Kaya sabi ko, wag na muna. Ano Gustuhin kaya mo yan pag natin. lumaki siya? Kaya niya kaya yan yung mga magpipindot na? Depende. Yun, hindi natin maano. Gustuhin man nating Kasi yung malaman mga kung muscle niya walang control, no? Yung Oo, kaya wala. niyang wala. Kumbaga Hindi yung tulad ng utak ibang niya. microcephaly, yung mga may hydrocephalus na may ano din na kumbaga nababasa ng utak nila yung mga ginagawa nila, nakokontrol nila yung ginagawa nila. yung kay Scarlett parang ano, Wala. hindi niya Kaya wala hindi siyang- safe. yung utak niya hindi niya kayang ano sa yung action, Hindi galaw. nagmamatch at saka hindi kung ano man kahit man nakakakita siya, kung ano yung nakikita niya, hindi nababasa ng utak. Ganun pala. So, nasa Borongan Doctors. Buti nakakaano kayo ng doon, pambayad. Ano ba yun? Yung PhilHealth, tapos yung pag nag-i-exist, humihingi si Micaela ng tulong sa mga party list, sa nakakakuha DSWD. siya. Sa ngayon, ano yung nakakaano ka naman? Meron kang Ngayon sir, inanahan ako ng dyan sa may bordok, yung diretso ng PhilHealth. Makakover pa si Bebe kay iba din yung pending sa kanya. Sabi. Pero susunod na emergency ulit, hindi hindi na. na siya pwede i-cover. Pag same na diagnose. May limit din kasi yung pag... 3 months to 4 months. Gano'n naman talaga yung pag magkasunod na parehas yung findings ng pasyente, isang beses lang talaga yung nagagamit. Yun nga. Oo. So, paano mo na babalance yung sa pag-aaral mo tsaka sa pag-aalaga kay Scarlett? Naano ko na sir, pag kunwari tulog si baby, sumasabi na nila sa pagtulog. Pag kunwari may magbabantay, kagaya nila na, minsan nag-absent si nanay para bantayan si baby. Kailangan ko kasi kumpleto yung yung work and mission ko para sa pag-graduate namin. Tapos Kailan kayo nag-excuse mag-graduate? June sir. Ngayong Oo. taon? Pero matatapos na kami, sir. May nagpaperma kasi ako kay nanay ka ng work emission namin na patunay na patapos na ako. After Tapos, that, wari na sir, modular na kami, wala na namin face to face na tanan kami, maghihintay na lang kami pag-graduate. Kailangan, okay. Kaya 26 matatapos na ako. Yung absent ko yung Webes to Friday, babawiin ko para walang blanco sa grades ko. Oo. Hindi ka nahihirapan. Mahirap pero ginusto ko naman to kaya chinacheckaan ko na. Yung mo na babalance mo pa din yung pag-aaral at pag-aalaga. Kahit puyat, no? Siguro Basta madalas makapasok puyat, na. no? Kasi yung kagaya niyan, pag nagkakasakit si Scarlett, talagang ikaw ang gising, nakafocus lagi sa kanya. Ginagawa ko pag alam ko na inaano ko lang kasi ito pinakikiramdaman pag kaya niya o hindi na. Tapos pag sinisilip-silip ko sila lagi sa kwarto nila. Tapos pag nakikita ko talagang hindi na kaya, ako na yung kinukuha ko na si baby, ako nang nag-aalaga hanggang umaga para makaidlip siya
makapasok naman. Tapos pagka umaga, maaga na siyang magigising, magpe-prepare ng pagkain ni Scarlett, ng lugaw, tapos mga gamit ni Scarlett, yun. Tapos papasok na siya. Yung maiiwan, sila Emerson at saka si Kuya Erwin. Kami sabay-sabay na kayong pumapasok. Siguro ano lang yan, pagsubok. Pagsubok sa iyo, Micaela. Yes. Kailangan mo lang maging matatag kasi siguro si Scarlett, ano yan? Blessing talaga ng Lord yan. Kaya tiis lang at kayanin mo. May awa ang Diyos. Sana dinggin yung mga prayers na gumaling siya. Nagdadalawang isip nga na kung magka-college ako or magte-test na lang para wala na problema. Kasi kaysa hakbang-hakbang ako first year, second year, third year, fourth year. Parang wala mag-ano kay baby. Walang magpo-focus sa pag-aalaga. Pag-grad, kahit pinaka ko ng sarili ko, kahit makagraduate lang ako ng high school, okay na. At least once na okay na si baby, Pwede na ipagpatuloy. babalik ulit ako. Pero nagdadalawang isip ko kung magte-test na lang ako pag-graduate ko. Kung ano na lang yung sa tingin mong makakaya mo. At saka hindi mo naman pwede din pabayaan si Scarlett. Kasi the more na lumalaki siya, mas Ano siya, palaging nagkakasakit. Kunting ano lang, sakit agad. Talagang kailangan mapukusan ng pagbabantay, tsaka pag-aalaga. kagaya niyan, pag halimbawa galing kayo sa labas, huwag muna kayong Maliligo muna, o hanggang hindi kayo Bago. mag-alcohol. nag-iinis. Kasi dahil nga maselan yung katawan niya, mahina yung immune system niya, may posibilidad na kapitan siya kaagad ng mga bakterya na magpapaano sa kanyang kalusugan. Hanggat maaari nga yung mga humahawak sa kanya naka-face Laging mask, naka-alcohol. naka-alcohol. Opo. Kasi hindi natin alam na dadala dito sa bahay yung mga ganon sakit. Okay lang kung kagaya natin na matatanda, medyo Malakas pa yung immune system natin. Pag sila yung makapitan, yun na, kakasakit na. Kahit makagraduate ka na ng testa, pwede ka makatrabaho. Pero, tsaka ka lang din sa test na. May panggabi kasi, may pang tanong-tanong na din ako. ganun na lang. Para mabalance mo yung ginagawa. Pag-aalaga at saka pag-aaral. Tsaka bata ka pa naman, pwede pa kahit mag-hold ka ngayon ng mag-testa ka ngayon. Pag nakaluwag-luwag ng time at saka makaano ka ng makontinue yung college o hindi ituloy mo ulit yung pag-aaral ng college. Kasi ang TESDA, kaya naman nandyan yan para yung mga kagaya niyan na gusto mong mabilis makatrabaho. Yan ka mag-a-apply ng skill para yung iba nga dyan, nag-a-abroad ka agad, di ba? Nagkakaroon ng trabaho. Po. Ay naku, kahit nga ako, hindi naman ako nakapagtapos ng college, pero may trabaho ako. Ano lang yan, through experience, tapos talagang desidido kang magtrabaho. Mahal mo yung trabaho mo. Pag nakita yun ng mga, talagang kukunin ka kahit hindi ka nakapagtapos. Talagang every time na nagkakasakit si Scarlett na imbis na pambili na lang ng pagkain, Doon kami nahihirapan pag nagkakasakit talaga si Scarlett. kailangan na lang may trabaho lagi or may kunting income Kaya, para Si Kuya Emerson, kung ano-ano na lang yung pinapasok na trabaho para makaano lang, buti nga tulong. nakapasok siya dyan. Nagkataon na may nagtanggalan kasi nga January. Tapos babaguhin yung mga memorandum na ano naman siya na ipasok. May posibilidad na ma-regular siya. Opo. O, di ba? Pag magsipag, Meron tayo dito pagmamahal, galing po ito kay Tito Bong. Nagbigay siya ng 3,000 pesos. Malaking tulong ito para pambili ng gatas or ano man. Yan, talagang love ni Tito Bong yung mga nililingap nating bata na may mga sakit at saka yung mga kagaya ni Scarlett. Ito, Micaela, ano mo na lang, galing kay Tito Bong, 1,000, 2,000, 3,000. Nakakatulong siya sa pambiling gamot ni baby.
Tapos pang gatas-gatas ni Bibi. Kung anong kailangan niya sa hospital, mabibili ko na. Thank you, Tito Bo. Maraming salamat. Ay, dagdag mo na din to. Galing kay Tita Donna, 1,000 pesos. Ayan. Maraming salamat, Tita Do, na makakatulong na din to kay Bibi. God bless. Ingat palagi. Ayan. Tapos si Tita Katsa, ayan, nagbigay din siya ng 500 peso kay Scarlett. Tapos yung 500 dito, ang ating anonymous sponsor, kasi kanina nasa hospital si Madam Olga nagbantay kay Scarlett. Nandito, no? 500 sa'yo. Tapos yung 500 from Tita Katsa para kay Scarlett. Maraming salamat, Tita Katja. God bless. Makakatulong ulit to kay Baby. God bless sa inyo palagi. Maraming salamat kay Tito Bong at saka kay Tita Donna, kay Tita Katya at saka kay Anonymous Sponsor. Salamat sa pagmamahal. Malaking tulong na po sa pamilya namin. Malaking tulong kay Scarlett sa pambili ng mga gamot niya. Tapos parang ang sabi ng doktor kanina, kailangan ipapalo up pag after 1 week. So may may magagamit na kami na pang pa-check up kasi may bayad yun doon sa kanila pag check up. Oo, at saka pagkain. Kailangan siguro niya ng Pediasure, yung gatas. Tsaka mga prutas. Bine-blender niyo yung prutas. Opo. Yan, sana mag-okay at malaking tulong yung mga napapaabot po nating pagmamahal galing sa inyo, sa lahat ng ating mga kapwa ni sponsors. Yan, Tito Bong, Tita Donna, Tita Katya, at sa lahat ng patuloy na nagbe-bless at sumusuporta sa ating mission. Ayan, maraming salamat. At sa mga kapwa ni viewers po natin, please continue to watch and share, like, at don't skip ads para mas madami po tayong malingap, maituloy po natin yung ating mission. Sobrang thankful dahil patuloy ang inyong pagmamahal sa mga kababayan po natin. Yan. Thank you din Ate Annalyn sa saging. Welcome, sir. Yan. Nagkataon lang na mayroon. Sakto ang sabi ko, may saging kayo? Mayroon. Diba? At salamat po. Baysay ni Mami. Dadaman. Baysay. Ganda ni Mami Lee. Paano damit ni sir? Mami Lee, maganda.